Noong unang panahon, galit na galit si Zeus sa mga tao dahil sa kanilang katangahan at kasamaan. Bilang parusa, inutos niya kay Hephaestus, ang Diyos ng mga panday, na lumikha ng isang magandang kahon na gawa sa kahoy na may kakaibang disenyo. Hephaestus, kumuha ka ng isang kahon. Isang kahon na maganda ngunit mapanganib. Isang parusa para sa mga taong ito. Puno ito ng mga bagay na magpapahirap sa kanila. Ngunit ama, ano pong ilalagay ko rito? Lumikha si Hephaestus ng isang magandang kahon na gawa sa kahoy. Lahat ng kasamaan, ang sakit, ang gutom, ang digmaan, ang inggit, lahat. Ibigay mo ito kay Pandora. Balaan mo siyang huwag itong buksan. Ang kahon na ito ay ibinigay kay Pandora, ang unang babae sa mundo. Si Pandora ay binigyan din ng tagubilin na huwag kailanman bubuksan ang kahon. Mo ito, Pandora. Isang regalo mula sa akin. Ngunit, tandaan mo, huwag mong bubuksan ang kahon na yan. Ang iyong kaligayahan at ang kaligayahan ng sangkatauhan ay nakasalalay dyan. Ngunit ama, ano po ang laman nito? Bakit bawal buksan? Huwag mo na itong tanungin. Sundin mo na lang ang aking utos. Pandora na likas na mausisa ay hindi nakatiis. Sa kabila ng babala, binuksan niya ang kahon. Agad na lumabas ang lahat ng kasamaan sa mundo. Sakit, gutom, digmaan, inggit at iba pang mga kamalasan. Nagsimula ang isang panahon ng paghihirap at pagdurusa para sa sangkatauhan. Ano kayang laman nito? Siguro naman mga alahas o ginto. Binuksan ni Pandora ang kahon. Lumabas ang lahat ng kasamaan sa mundo. Oh, ano ito? Ang sakit! Ang gutom! Ang digmaan! Binuksan ni Pandora ang kahon. Lumabas ang lahat ng kasamaan sa mundo. Kailangan ko sirain ito! Kailangan ko ito sirain! Ngunit bago tuluyang masira ni Pandora ang kahon, may isang bagay na nakita niya sa ilalim, ang pag-asa. Dahil dito, kahit na puno na ng kasamaan ng mundo, mayroon pa ring pag-asa para sa mga tao na makaahon sa kanilang mga paghihirap. Ano ito? Pag-asa? Tinira ni Pandora ang kahon, dala ang pag-asa sa kanyang puso. Pandora, anong nangyayari sa iyo? Bakit ka umiiyak? Ang buhay ko na lamang ang nakasalalay sa pag-asa. Ang pag-asa na lang ang natitira sa atin. Kwento ay nagtatapos sa pag-asa na kahit na puno na ng kasamaan ng mundo, mayroon pa ring pag-asa para sa sangkatauhan.